Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may kunting hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel. Yun lang po ang aming munting hiling para mapabilis ang pagpalaganap ng salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe lang po, Marlon Coret YouTube channel. Yun lang po, maraming salamat. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Narito na naman kami, Panginoon, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong minsay nito nga sila'y maniwala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral sa Juan Kapitulo 6, versikulo 47 hanggang 51. Ito ang sinasabi rito sa versikulo 47. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 47. Nasa pananalig kay Kristo ang kaligtasan. Ang buhay na walang hanggan na kay Kristo. Si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Ang sinasabi rito, ang nananalig kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Yan ang sinasabi rito sa 47. Basta tayo ay manalig kay Kristo, pag tayo ay tumanggap kay Kristo, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Ito katotohanan ito, mga kapatid, kaibigan. Si Kristo ang may sabi nito, hindi ako. Basta tayo ay nananalig kay Kristo, may buhay tayo na walang hanggan. Yan, pangako ito ng Diyos. Yan. 48, ito sinasabi nito. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Yan. Yan ang sinasabi dito sa 48. Si Kristo ang pagkaing nagbibigay buhay. Anong ibig sabihin nito? Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo dahil walang ibang tagapagligtas kundi si Hesukristo lamang. Gawa 4:12. Siya lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Kaya nga, ipinakilala si Hesukristo nga siya ay Diyos. Nga nagkatawang tao. At tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan, mga kapatid, kaibigan. Paniwalaan natin nga si Kristo lamang ang nagbigay buhay. Yan, dahil sinugo siya ng Ama dito sa lupa para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. 49. Ito ang sinasabi rito sa 49. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Yan ang sinasabi rito. Kumain ng mana doon sa ilang. Pero namatay rin sila. Pero pag si Kristo ang ating pinaniniwalaan, si Kristo ang ating tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, may buhay tayo na walang hanggan. Ayan. Hindi na tayo mamamatay. Basta sinabing buhay na walang hanggan, hindi na talaga mamamatay. Pero dito, dahil temporary lang ang ano nito, dito sa lupa, ang ating katawan dito, mamamatay. Dahil
sa ating mga kasalanan. Kaya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, mamatay tayo. Pero, pag tayo nananalig kay Kristo, tinanggap natin si Kristo, may buhay tayo na walang hanggan. Kailan may hindi na talaga tayo mamatay. Ayan ang ibig sabihin yan. Yung buhay na walang hanggan. Katiyakan, kasiguraduhan sa ating kaligtasan. Yan. 50. Ito sinasabi dito sa 50. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Oh, yan ang sabi rito. Sa versikulo 50. Si Kristo, pag tayo ay nananalig sa Kanya, bumaba siya galing sa langit, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Ayun ang mga nananalig at tumanggap kay Kristo. Pero ang hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Kristo, wala. Hindi niya binigyan ng buhay na walang hanggan. Yung mga hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Kristo, pangalan nila ay wala sa aklat ng buhay. Yun lang. Ang mga nananalig at tumanggap kay Kristo, yun lang ang binigyan ng buhay na walang hanggan. Pero yung hindi mga naniniwala, hindi nananalig, hindi tumanggap kay Kristo, hindi sila kasali. Yun lang mga naniniwala, nakikinig sa salita ng Diyos, naniniwala kay Kristo at tumanggap kay Kristo. Ayun lang ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, mga kapatid, kaibigan, yan ang kasiguraduhan ng kaligtasan. Ngayong umagang ito, kung narinig nyo itong mensahe na ito, maniwala kayo. Paniwalaan nyo, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Last verse, 51. Ito ang sinasabi dito sa 51. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ayan. Si Kristo ang pagkaing ikabubuhay sa bawat isa sa atin. Ang salita niya, ito ay pagkain. Pagkain sa ating kaluluwa. Kaya tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Basta tayo ay narinig natin ang salita ng Diyos, pag tayo ay naniniwala sa Kanyang salita, pag tayo ay tumanggap kay Kristo, magkaroon talaga tayo ng buhay na walang hanggan. Iyan ang katiyakan, mga kapatid, kaibigan. Dito, si Kristo lamang ang ipinakilala na tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas, kundi si Jesucristo lamang. Hindi tayo makapunta sa Ama, kundi hindi tayo tumanggap kay Kristo. Dahil si Kristo ay sinugo ng Ama. Ipinadala si Kristo dito sa lupa para tayo ay iligtas ng lahat ng ating mga kasalanan. Si Kristo ang nagbayad ng ating kasalanan. Ano ang binayad ng ating kasalanan? Buhay ng ating Panginoon. Ano ang hinugas? Dugo ng ating Panginoon. Ayan ang ibinayad ng ating kasalanan. Dugo ang ihinugas niya sa ating kasalanan. Kaya tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kaibigan, huwag natin sayangin itong salita ng Diyos. Paniwalaan natin ito. Tanggapin si Kristo.
Ayan mga kapatid, kaibigan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Ang salita niya ay buhay at katotohanan. Ito, mga kapatid, kaibigan, ang katiyakan. Anong gagawin natin? Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo nga ating tagapagligtas, anong ating gagawin? Magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo, simbolo sa pagkamatay at muling pagkabuhay. Paglubog, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ang sinabi, bagong nilalang na, wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang na ang kay Kristo. Siya ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan mga kapatid, kaibigan, nagiging born again. Ang lahat ng mga tumanggap kay Kristo at nagpabautismo. Kaya nagiging born again. Nabuhay kasama ni Kristo. Ayan ang ibig sabihin yan sa bautismo. Pagkatapos na bautismohan, anong gagawin? Sundin ang utos ng Diyos. Kaya ang sinabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan ang sinasabi ng ating Panginoon. Pag talagang totoong nakakilala tayo sa Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Ayan. Dahil nasa utos ang palatandaan ng Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos ng palatandaan? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Ipinagpahinga ng Diyos yan. Pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Yan ang ginawa ng Diyos na palatandaan na tayo'y nakakilala sa Kanya at nakakilala din ang Diyos sa atin. Ezekiel 20:20. Yan mga kapatid, kaibigan. Kumpleto ang itinuro ng Diyos. Kahit sa bagong langit, bagong lupa, ang samba roon ay Sabat. Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Sa versikulo 22. Versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan, mga kapatid, kaibigan. Para pag makapunta tayo doon sa bagong langit, bagong lupa, hindi na tayo magtaka. Bakit Sabat ang samba? Dahil dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos. Nga, ang samba ay Sabat. Oh, final na ron sa bagong langit, yan ang final. Bagong langit, bagong lupa. Wala na tong lupa na to, wala na tong langit na to. Pati ito, katawan ko nabubulok, palitan na ito ng katawang hindi na nabubulok, hindi na namamatay. Kaya doon tayo magpatuloy sa pagsamba sa Diyos. Sa bagong langit, bagong lupa. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Pero hindi makapagsamba ron ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya hindi sila makapunta ron. Iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Ayun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Basta pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak itatapon sa lawa na apoy. Pero mga kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, ngayong oras na ito, pag tayo ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak pangalan ninyo ay nakasulat sa aklat ng buhay.
Doon tayo magkita, mga kapatid kaibigan, sa bagong langit, bagong lupa, nga pinaghaharian ng katarungan. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu, sa katotohanan. Hanggang dito na lang, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe lang sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Yun lang po. Maraming salamat. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw itanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at among dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen.